Alam mo ba mga seniors na may pwedeng gawing simpleng bagay sa mismong bintana ng bahay mo at pwedeng makatulong ito para luminaw ulit ang paningin mo? Oo, tama ang narinig mo. Hindi gamot, hindi mahal na salamin. Isang simpleng habit lang na baka hindi mo pa ginagawa. Kumusta ang mata mo ngayon? Napansin mo na bang mas mabilis kang mapagod magbasa? O kaya hirap ka nang makita ang mga letra sa resibo, cellphone, o kahit sa orasan sa dingding? Marami sa ating mga senior, ganito ang nararamdaman araw-araw. Parang may ulap na nakaharang, parang kahit anong linis mo ng salamin mo, lumalabo pa rin ang tingin. Pero teka, wag muna tayong sumuko. Bago mo isipin na normal lang ito dahil tumatanda tayo, baka may simpleng dahilan at simpleng solusyon din. Alam mo ba na isa sa mga dahilan ng panlalabo ng mata ay ang kakulangan sa natural na liwanag? Oo, kahit may ilaw sa bahay, hindi iyon sapat. Ang mata natin ay likas na ginawa para sa natural na sikat ng araw, lalo na sa umaga. Sa modernong panahon, maraming matatanda ang nakakulong lang sa loob ng bahay buong araw. TV, cellphone, fluorescent lights, pero kulang sa tunay na liwanag mula sa araw. At dahil dito, unti-unting humihina ang function ng mata. Pero hindi mo kailangang lumabas at magbabad sa araw buong araw. Hindi rin kailangang gumastos ng malaki. Ang kailangan mo lang, buksan ang bintana tuwing umaga. Yan lang. Umupo ka sa tabi ng bintana tuwing alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Habang umiinom ka ng kape, nagdarasal o nakikinig ng radyo, hayaang pumasok ang natural light at tumama sa mata mo. Hindi kailangan tumingin direkta sa araw. Basta may sikat ng araw na pumapasok, sapat na. Ang tawag dito ng mga eksperto ay morning light exposure. Ayon sa mga pag-aaral, ang natural light sa umaga ay nakatutulong hindi lang sa mood natin, kundi pati sa kalusugan ng mata. Pinapagana nito ang mga cells sa retina, ang parte ng mata na responsable sa malinaw na paningin. Kapag natutulungan natin ang retina araw-araw, mas napapanatili nitong aktibo ang vision center ng utak. At dahil hindi ito artificial light, mas natural itong tinatanggap ng mata. May pasyente ako noon, si Aling Linda, 68 years old. Hirap na siyang magbasa kahit naka-reading glasses na siya. Hindi na rin niya ma-enjoy ang panonood ng TV kasi parang may kumot daw sa harap ng mata niya. Sinubukan niya ang simpleng habit na ito. Umupo sa tabi ng bintana tuwing umaga. 10 minutes lang habang umiinom ng tsaa. Walang ibang ginawa. Pagkatapos ng 2 linggo, napansin niya na mas maliwanag na ang tingin niya sa umaga. Mas lumilinaw raw ang TV. At kahit hindi kasing linaw ng dati, malaki ang ikinagaan ng loob niya. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang mata ay parang halaman. Kailangan ng sikat ng araw para manatiling buhay. Kapag palaging nasa dilim, humihina. Natural light ang nagsisignal sa utak para panatilihing alerto ang mata. At hindi lang iyon. Ang exposure sa morning light ay nakatutulong din sa circadian rhythm natin, ang natural na body clock ng katawan. Ibig sabihin, kapag nai-expose ka sa sikat ng araw tuwing umaga, mas nagiging masigla ang katawan mo, mas ayos ang tulog mo, at mas lumalakas ang immune system mo. Sa totoo lang, marami sa mga mata ng senior ay hindi lang lumalabo dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan sa natural na stimulation. Araw-araw tayong nakatitig sa cellphone. Maliit ang letra, maliwanag ang screen. Tapos, buong araw tayong nasa loob ng bahay. Wala nang balance, hindi na na-exercise ang mata. At ang natural na ilaw mula sa araw ay parang ehersisyo rin para sa mga mata natin. Libre, walang side effect, at epektibo. Ngayon, baka iniisip mo sa sata, paano kung maulap? O paano kung nasa apartment ako na walang bintana? Walang problema. Kahit maulap, basta may natural na ilaw na pumapasok, pwede pa rin. At kung nasa lugar kang walang bintana, subukan mong lumabas kahit saglit. Sa terrace, sa harap ng bahay, kahit sa hagdan basta may araw. Umupo ka lang doon kahit 5 to 10 minutes,
Hindi kailangang maglakad. Basta may sikat ng araw. Isa pang tanong ng marami, delikado ba ang araw sa mata? Sagot, depende. Kung tanghaling tapat at tititig ka direkta sa araw, oo. Pero kung soft morning light at indirect exposure lang sa bintana, hindi delikado. In fact, ito pa nga ang mas kailangan ng matatanda. Ang magandang gawin ay gawing parte ito ng iyong umagang routine. Halimbawa, pagkagising mo, maghilamos, uminom ng tubig, at pagkatapos ay umupo sa tabi ng bintana. Huwag munang cellphone, huwag munang TV. Bigyan mo muna ng 10 minutong peace ang mata mo habang binibigyan ito ng natural light. Mas mabilis ang epekto kung consistent mong gagawin ito araw-araw. Kapag naging habit na ito, mapapansin mo ring mas gaan ang pakiramdam mo. Hindi lang sa mata kundi sa buong katawan. Mas alerto ka, mas magaan ang ulo, mas masigla ang mood. May mga senior akong nakausap na nagsabing simula nang ginagawa nila ito araw-araw, parang may bagong sigla silang nararamdaman. At ang bonus, mas malinaw ang paningin sa tanghali. Ang tanong, kailan mo sisimulan? Bukas? Bakit hindi ngayon mismo? Baka may araw pa ngayon habang pinapanood mo ito. Subukan mong buksan ang bintana, tumingin lang sa labas, at hayaan mong pumasok ang liwanag. Kung araw-araw mong gagawin ito, kahit isang linggo lang, malaki na ang maitutulong. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang dahilan kung bakit lumalabo ang mata ng seniors. At ito ay may kinalaman sa pagkain at tubig. Maraming hindi nakaalam na ang dehydration at kakulangan sa tamang nutrisyon ay direktang nakaaapekto sa kalinawan ng mata. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang mga pagkain na makatutulong sa paningin mo at ano ang mga dapat iwasan, abangan mo ang part 2. Kung nandito ka pa, ibig sabihin interesado kang alagaan ang mata mo. Comment mo lang sa baba ang 3 salitang ito, liwanag araw mata. Kung nabitin ka sa unang bahagi, ito na ang kasunod. Kasi totoo talaga mga seniors, ang liwanag mula sa bintana tuwing umaga ay parang bitamina para sa mata. Pero ngayon, alamin naman natin ang isa pang dahilan kung bakit lumalabo ang paningin ng maraming matatanda. Ang kakulangan sa tubig at wastong pagkain. Sige nga, tanungin natin ang sarili natin. Ilang baso ng tubig ba talaga ang iniinom mo sa isang araw? 3? 4? Minsan nga, 1 baso lang. Tapos may kape pa o tsaa, minsan soft drinks pa. Kapatid, hindi sapat yan. At baka hindi mo alam, pero ang kakulangan sa tubig ay isa sa mga tahimik na dahilan ng panlalabo ng paningin. Ang mata natin ay may tinatawag na vitreous humor, yung parang gel o likido sa loob ng mata. Para itong tubig sa mata na tumutulong para manatiling malinaw ang vision natin. Kapag kulang tayo sa tubig, natutuyot din ang parte na yon. Kaya minsan, bigla na lang parang malabo ang tingin, parang may mantsa o parang may gumagalaw na linya sa paningin. Iyan ay epekto ng dehydration sa mata. Ang solusyon, uminom ng sapat na tubig. Hindi lang kung kailan uhaw, gumawa ka ng routine. Halimbawa, 1 baso pagkagising, 1 bago kumain, 1 pagkatapos kumain, at 1 bago matulog. Kung kaya mo, gawing 6 na baso sa isang araw. Kung ayaw mong plain na tubig lang, pwede mo ring dagdagan ng konting kalamansi o pipino para mas refreshing. Ngayon pag-usapan naman natin ang pagkain. Dahil akala ng iba, basta nakakakain ng kanin at ulam, okay na ang katawan. Pero para sa mata, may partikular na pagkain na kailangan para manatiling malinaw ang paningin mo. Unang-una na dyan ay ang vitamin A. Napakahalaga nito para sa retina, yung parte ng mata na tumatanggap ng ilaw. Kapag kulang tayo sa vitamin A, madaling mapagod ang mata, mabilis mamula at lumalabo lalo sa gabi. Saan ito makukuha? Sa kalabasa, karots, kamote at itlog. Simple lang, di ba? Pangalawa, omega-3 fatty acids. Ito yung healthy fat na tumutulong sa eye lubrication. Kapag kulang tayo dito, madaling matuyo ang mata at parang may buhangin sa loob. Saan ito galing? Sa isda, lalo na bangus, galunggong, sardinas at tilapia.
Hindi kailangang imported, yung mga lokal lang sapat na. Pwede ring uminom ng fish oil supplement, pero kung may isda ka naman sa hapag, ayos na yan. Pangatlo, vitamin C at E. Mga antioxidant na tumutulong para labanan ang oxidative stress na sanhi ng eye degeneration. Parang proteksyon ng mata sa pagtanda. Makukuha ito sa prutas tulad ng bayabas, mangga, papaya at dalandan. Murang-mura lang sa palengke pero sobrang halaga para sa mata. Kilala mo ba si Mang Ruben sa kabilang barangay? 72 years old pero ang linaw pa rin ng mata. Hindi siya nakasalamin at tuwing umaga, siya ang nagbabasa ng dyaryo para sa mga kapitbahay niya. Nang tinanong namin ang sikreto niya, sabi niya, tubig lang at gulay araw-araw at syempre araw sa bintana. Simple lang pero disiplina ang kailangan. Kung tutuusin mga seniors, hindi naman komplikado ang kailangang gawin para mapangalagaan ang paningin. Hindi ito tungkol sa mamahaling bitamina o operasyon. Madalas simpleng gawi lang, gaya ng tamang pagkain, pag-inom ng tubig at sikat ng araw. Pero may isa pang bagay na dapat nating iwasan. Sobrang alat at asukal. Ang mga pagkaing sobrang alat ay nakakaapekto sa blood pressure. At kapag laging mataas ang presyon, naaapektuhan ang ugat sa mata na posibleng magdulot ng panlalabo o sa matinding kaso, pagkabulag. Ganon din ang asukal. Sa mga may diabetes o pre-diabetes, ang sobrang tamis ay pwedeng sirain ang blood vessels sa mata. Kaya iwas-iwas din. Hindi naman bawal ang tuyo, daing o kakanin pero hinay-hinay lang. Mas piliin ang natural na pagkain kesa processed food. Kung bibili ka sa palengke, piliin ang gulay na berde, isdang sariwa at prutas na makulay. Isang tip din, ugaliin ang pagkain ng leafy greens tulad ng kangkong, malunggay at pechay. Bukod sa mura at madaling lutuin, punong-puno ito ng lutein at zeaxanthin, dalawang antioxidant na para sa kalusugan ng mata. Ngayon baka sabihin mo, Dok, mahirap yan gawin araw-araw. Oo, naiintindihan ko, lalo na kung mag-isa ka lang sa bahay o kung maliit ang kita sa buwan. Pero isipin mo rin, mas mahirap kapag lumala ang paningin. Mas mahal magpa-check up, magpagamot o bumili ng salamin kada taon. Kaya habang maaga, habang kaya pa, gawin na natin ang simpleng hakbang na ito araw-araw. Isipin mo kung sa loob lang ng 2 linggo ay uminom ka ng sapat na tubig, kumain ng tamang pagkain, at nagpaaraw sa bintana. Baka maramdaman mo na agad ang pagbabago. Hindi man magic ang epekto, pero tiyak may mangyayari. Hindi lang sa mata, kundi sa sigla ng katawan. Kasi sa totoo lang mga seniors, ang panlalabo ng mata ay minsan senyalis lang ng pagwawalang bahala sa sarili. Parang sinasabi ng katawan natin, pansinin mo naman ako. Kaya kung gusto mong magbasa pa ng malinaw, makita ang mga mahal mo sa buhay, at mag-enjoy sa mga simpleng bagay sa paligid, ito ang tamang panahon para kumilos. Ngayon sa part 3 ng video na ito, pag-uusapan natin ang isa pang nakakagulat na dahilan kung bakit mabilis lumabo ang mata ng seniors, at ito ay may kinalaman sa tamang pagtulog at posisyon sa gabi. Marami sa atin ang natutulog na nakasubsob sa unan o kaya may ilaw pa habang natutulog. Alam mo ba na ito ay may direktang epekto sa kalusugan ng iyong mga mata? Kaya kung gusto mong matutunan ang koneksyon ng tulog at malinaw na paningin, abangan mo ang susunod. At kung nandito ka pa at nakikinig, ibig sabihin committed ka na alagaan ang sarili mo. Comment mo lang sa baba ang 3 salitang ito. Tubig, gulay, lente. Mga seniors, alam nyo ba na kahit tamang tulog lang ay may kinalaman sa kalinawan ng paningin? Oo, totoo ito. Sa dami ng mga naririnig nating payo, uminom ng tubig, kumain ng gulay, magpaaraw, minsan nakakalimutan natin na ang simpleng pagtulog ay mahalaga rin. Hindi lang para sa katawan kundi pati sa mga mata. Tanungin mo ang sarili mo, kumusta ang tulog mo kagabi? Mahimbing ba o ilang ulit kang nagising? Nagising ka ba sa liwanag ng ilaw o sa tunog ng TV na nakabukas pa rin? Baka naman natutulog kang nakaidlip lang sa silya sa sala. Ang mga ganitong gawi ay may epekto sa mata natin.
At di natin namamalayan, ito pala ang nagpapalabo sa paningin. Ang mata natin, tulad ng iba pang bahagi ng katawan, ay kailangan ng pahinga. Kapag tuloy-tuloy itong ginagamit sa araw, sa pagbabasa, panonood ng TV, pagtitig sa cellphone, napapagod ito. At ang tanging paraan para ma-repair ang pagod na yon ay sa pamamagitan ng mahimbing at sapat na tulog. Kapag kulang tayo sa tulog o puyat, napapansin mo bang namumula ang mata mo sa umaga? O parang may buhangin? O kaya lumalabo agad kahit kakagising mo lang? Iyan ang senyales na hindi sapat ang pahinga ng mata mo. Hindi lang ito simpleng antok, ito ay babala ng katawan mo na kailangan ng mas maayos na tulog. Ayon sa mga eksperto, ang ideal na tulog para sa matatanda ay 7 hanggang 8 oras kada gabi. Pero hindi lang basta oras, importante rin ang kalidad ng tulog. Ibig sabihin, hindi pwedeng tulog na putol-putol o tulog habang bukas ang TV o tulog na may ilaw pa sa kwarto. Ang mga mata natin ay sensitibo sa liwanag, kahit nakapikit. Kapag may ilaw habang natutulog, hindi lubos na nakaka-relax ang mga muscle ng mata. At kung paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi, unti-unti itong nakaaapekto sa kalinawan ng paningin. Kaya kung nais mong mapangalagaan ang mata mo habang natutulog, sundin mo ang mga simpleng hakbang na ito. Una, patayin ang ilaw tuwing gabi. Kung hindi ka sanay matulog sa dilim, gumamit ng dim light o lampshade na malambot sa mata. Bawasan ang ilaw sa kwarto para makapagpahinga ng husto ang retina mo. Tandaan, kahit maliit na ilaw mula sa digital clock o gadget ay pwedeng makaistorbo sa natural repair ng mata habang natutulog. Pangalawa, iwasan ang TV o cellphone 1 oras bago matulog. Oo, mahirap ito lalo na kung mag-isa sa bahay at sanay ka na may background noise. Pero kung gusto mong luminaw ulit ang paningin mo, tulungan mo ang mata mo makapahinga ng tama. Ang blue light mula sa screen ay nakasisira ng melatonin, isang hormone na tumutulong sa pagtulog, at napapagod lalo ang mata kung ito ay ginagamit bago matulog. Pangatlo, ayusin ang posisyon ng pagtulog. Alam mo bang ang sobrang tagilid o ang pagpatong ng mukha sa unan ay pwedeng magdulot ng pressure sa mata? May ilang kaso ng positional glaucoma kung saan ang tuloy-tuloy na pressure sa mata habang natutulog ay naging sanhi ng panlalabo ng paningin o permanenteng damage. Kaya mas mainam kung ang ulo ay nakaangat ng kaunti at ang unan ay hindi sobrang malambot o malalim. Isang kwento ng pasyente ko, si Aling Bising, 72 anyos. Lagi siyang natutulog habang bukas ang ilaw dahil natatakot siyang magising sa dilim. Palagi rin siyang nakakatulog sa harap ng TV. Dumating sa punto na tuwing umaga, nagrereklamo siya na parang may harang sa paningin. Nang ipatigil namin ang panonood bago matulog at sinabayan ng routine ng pag-inom ng chamomile tea para mas mahimbing ang tulog, nabawasan ang pamumula ng mata niya sa umaga at mas naging malinaw ang kanyang paningin. Mura, simple pero epektibo. Minsan ang solusyon sa lumalabong paningin ay hindi laging makikita sa doktor o optometrist. Nasa sariling gawirin natin ito. Ang pagtulog ay hindi lang para sa katawan. Ito ay panahon ng repair para sa buong sistema, lalo na sa mga mata. Isa pang tip, gumamit ng cool compress sa gabi. Bago matulog, kumuha ng malinis na bimpo. Isawsaw sa malamig na tubig, pigaan, at ilapat sa mga mata habang nakahiga. Mga 5 minutes lang. Nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga, eye fatigue, at ma-relax ang muscles ng mata bago matulog. Kung kaya mo, iwasan na ring matulog habang may nakaipit na cellphone sa tabi mo. Hindi mo lang ito ginagawa para sa mata mo, kundi para rin sa kaligtasan mo. Marami na ring insidente ng cellphone overheating habang natutulog ang tao. Ilayo ito kahit papaano, kahit sa mesa sa tabi ng kama. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng pagtulog para sa mata, isipin mo, ilang taon na ang mata mong nagtatrabaho ng walang sapat na pahinga? Ngayon ang tamang panahon para ibalik ang balanse. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Simulan mo lang sa isang simpleng bagay ngayong gabi. Patayin ang ilaw, ilayo ang cellphone, at hayaan mong makatulog ang mata mo ng tahimik at madilim. At sa susunod na bahagi,
Pag-uusapan natin ang isang underrated pero napakahalagang hakbang, ang tamang ehersisyo para sa mata. Oo, tama. May ehersisyo din para sa paningin. At hindi mo kailangang mag-gym o gumamit ng equipment. Simple lang, pero pwedeng makatulong para bumalik ang focus at clarity ng iyong mata kahit may edad na. Kaya kung gusto mong matutunan ang mga galaw na yon na pwedeng gawin habang nakaupo sa bahay, huwag mong palalampasin ang part 4. Kung nakarating ka hanggang dito, comment mo naman ang 3 salitang ito sa baba. Tulog, ilaw, pahinga. Mga seniors, napansin nyo ba na habang tumatanda tayo, parang mas madalas na nanlalabo ang mata kahit wala naman tayong ginagawa? Minsan kahit simpleng pagtingin lang sa isang bagay ay parang kailangan pang igalaw ang ulo para tumutok. Pero alam mo ba, tulad ng ibang parte ng katawan natin, ang mata ay pwedeng i-exercise para manatiling malakas, matalas, at hindi agad napapagod. Oo, may mga ehersisyo sa mata na pwedeng gawin araw-araw. Simple, walang bayad, at pwedeng-pwede sa bahay. Hindi mo kailangan ng gym, hindi mo kailangan ng gadgets. Ang kailangan mo lang ay konting oras, kaunting tiyaga, at pangunawa kung bakit ito mahalaga. Tulad ng binanggit natin sa nakaraang bahagi, ang mata ay may mga muscle din. Kapag hindi ito nagagamit ng maayos o paulit-ulit lang ang ginagawa nito araw-araw, gaya ng pagtitig sa TV, cellphone, o dingding, nanghihina ito. Parang katawan lang din natin. Kapag walang galaw, nangangalawang. Ang unang ehersisyo na pwedeng gawin ay ang tinatawag na 20-20-20 rule. Simple lang. Sa bawat 20 minuto ng pagtitig sa isang bagay, tumingin ka sa ibang direksyon na nasa 20 feet ang layo, mga 6 na metro, at tumitig doon sa loob ng 20 segundo. Halimbawa, habang nanonood ka ng TV o nagbabasa ng Biblia, bawat 20 minuto, tingin ka saglit sa bintana o sa poste sa labas. Nakakatulong ito para ma-relax ang mata at maibalik ang focus. May pasyente ako, si Mang Ernesto, 60 anyos. Nagrereklamo siya ng madalas na panlalabo ng paningin tuwing hapon. Akala niya ay kailangang palitan agad ang salamin niya. Pero nang ipinatupad niya ang 21-20-20 rule habang nagbabasa ng dyaryo, unti-unti niyang napansin na hindi na siya agad napapagod at mas matagal siyang nakakabasa ng malinaw. Simple lang, pero epektibo. Ikalawang ehersisyo ay ang eye rolling. Huwag kang mag-alala. Hindi ito gaya ng pasimpleng pagtaas ng kilay ng mga kabataan ngayon. Ito ay literal na pag-ikot ng mata. Umupo ka ng komportable, ipikit mo ang mata, at dahan-dahang igalaw ang mata mo paikot. Una pa kanan tapos pa kaliwa. Gawin ito ng 5 hanggang 10 beses sa bawat direksyon. Nakakatulong ito para paluwagin ang eye muscles at alisin ang tension sa paligid ng mata. Ikalawang bersyon ng eye rolling ay ang up-down, left-right focus exercise. Umupo ka lang ng diretsyo. Hindi mo kailangang gumalaw ang ulo. Tumingin ka lang pataas, baba, kaliwa, kanan, dahan-dahan. Ang layunin nito ay paigtingin ang kontrol mo sa galaw ng mata. Lalo na kung minsan ay nararamdaman mong naglalaho ang paningin sa gilid. Ikatlong ehersisyo ay ang tinatawag na near-far focus. Kumuha ka ng daliri mo, itapat sa gitna ng mata mo, mga 6 na pulgada ang layo, at tingnan ito ng 5 hanggang 10 segundo. Tapos tumingin ka agad sa malayo, halimbawa sa halaman sa labas o sa kisame. Gawin ito ng 5 hanggang 10 beses. Nakakatulong ito para palakasin ang focus control ng mata at pwedeng makatulong sa mga seniors na hirap mag-adjust sa pagbabago ng liwanag o distansya. Alam mo ba may ilang seniors ang napapanatili ang malinaw na paningin kahit 80 anyos na sila? Hindi dahil sa mamahaling supplements, kundi dahil lang sa consistent eye exercises. Si Lola Meli sa amin, 82 years old na, pero kayang-kaya pa rin magtahi ng damit ng walang salamin. Sabi niya, bago ako matulog, ginagalaw-galaw ko muna ang mata ko para daw hindi tinatamad. Hindi siya doktor, pero ang practice niya ay may haliging siyensya. Isa pang dapat tandaan mga seniors, huwag hayaang mag-freeze ang mata.
Ibig sabihin, kapag masyado kang natitigilan sa isang screen or bagay ng matagal, tumitigas ang galaw ng mata mo. Kaya ugaliing igalaw ang mata tuwing may pagkakataon. Habang naglalakad sa labas, huwag lang sa sahig nakatingin. Idaan-daan mo ang tingin sa paligid, sa puno, sa langit, sa mga tao. Natural na ehersisyo na iyan para sa mata. Mahalaga ring sabayan ang mga ehersisyong ito ng malalim na paghinga. Habang nag-eye exercise ka, huminga ka ng malalim at dahan-dahan. Nakakatulong ito sa pag-relax hindi lang ng katawan, kundi pati ng nerves ng mata. Tandaan, ang stress ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis lumabo ang paningin. At kahit hindi mo ito nararamdaman, kapag palaging pagod ang isip, napapasa ito sa mata. Gamitin mo rin ang init ng palad. Ito yung palming technique. Ikuskus mo ang mga palad mo ng mabilis hanggang uminit. Pagkatapos, ipatong mo ito sa nakapikit mong mata ng mga 10 segundo. Nakaka-relax ito at parang binabalot ng init ang paligid ng mata. Ginagawa ito ng mga yogi at natural healers para kalmahin ang nerves. Subukan mo bago matulog o kapag napagod ang mata mo. Alalahanin natin mga seniors, wala tayong kontrol sa edad. Pero may kontrol tayo sa disiplina at pag-aalaga sa sarili. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang simpleng mga ehersisyo na pwedeng makatulong sa paningin. Hindi mo kailangang maghintay na lumala pa ang paningin mo. Kung kaya mong simulan ngayon, mas mainam. Hindi mo man mapanumbalik ang mata mo nung kabataan ka pa, pero pwede mong pabagalin ang paglala at ibalik ang sigla ng iyong paningin. At kung kaya mong ituro ito sa kaibigan mong senior din, o sa asawa mo, o sa kapwa mo sa simbahan, mas maganda. Dahil ang kalinawan ng mata ay hindi lang para makita ang labas, kundi para makita rin ng malinaw ang buhay na gusto pa nating ituloy kahit may edad na. Sa part 5 ng ating serye, pag-uusapan natin ang mga maling paniniwala tungkol sa panlalabo ng mata, gaya ng normal lang yan kasi matanda ka na, o wala nang silbi kahit anong gawin mo. Marami sa mga ito ang hindi totoo at pwede pang makasama sa kalusugan. Kailangan nating linawin ang katotohanan. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang dapat itigil, ano ang dapat paniwalaan, at anong mindset ang dapat mong buuin para manatiling malinaw ang paningin at pananaw mo sa buhay, abangan mo ang part 5. Kung nandito ka pa, comment mo naman ang 3 salitang ito sa baba. Galaw matalinaw. Mga seniors, ilang beses nyo na bang narinig ang linyang ito? Hayaan mo na. Normal lang yan sa edad. Kapag sinabi mong lumalabo ang mata mo, ito agad ang sagot. Pero teka lang. Totoo ba talaga na wala na tayong magagawa? Ngayong part 5 na tayo. Pag-uusapan natin ang mga maling paniniwala tungkol sa panlalabo ng mata. Ito ang mga kasabihang nakasanayan pero tahimik na sumisira sa ating pag-asa, sa ating aksyon, at pati na rin sa ating kalusugan. Dahil minsan, hindi ang katawan ang sumusuko, kundi ang isipan. Ang unang maling paniniwala, wala ka nang magagawa kapag lumalabo na ang mata. Ito ang pinakakaraniwan. Kapag naniwala ka rito, titigil ka na, hindi ka na magbabago ng diet, hindi ka na iinom ng sapat na tubig, hindi mo na aalagaan ang tulog mo, at lalong hindi ka na mag-ehersisyo. Ang totoo, hindi ito totoo. Maraming paraan para mapabagal ang panlalabo ng mata. May mga simpleng hakbang na pwedeng simulan kahit sa bahay. Gaya ng ginagawa natin sa buong video series na ito, liwanag mula sa bintana, sapat na tubig, tamang pagkain, at ehersisyo sa mata. Lahat ito ay may epekto. Pangalawang maling paniniwala, di magpa-laser na lang ako kapag malala na. Para bang hihintayin mo munang lumala bago kumilos. Pero tandaan mo, hindi lahat ng senior ay pwedeng sumailalim sa laser surgery. At kahit pwede ka, hindi rin ito mura. At hindi rin garantiya na babalik sa dati ang paningin. Kaya habang maaga pa, ugaliin na ang natural na pag-aalaga. Pangatlo, ito ang madalas marinig. Mas okay nang lumabo ang mata kaysa lumabo ang utak. Parang biro ito pero may halong pagsuko. Ang totoo, magkaugnay ang mata at utak. Kapag malinaw ang paningin mo, mas aktibo ang utak mo. Mas masaya kang makisalamuha sa iba.
Mas nakikilala mo pa ang mga mukha ng mahal mo sa buhay. Alam mo ba, ayon sa ilang pag-aaral, ang mga seniors na malinaw ang mata ay mas masigla, mas masaya at mas matagal ang buhay? Totoo ito. Dahil kapag may nakikita ka pa, may gana ka pa. At kapag may gana ka, mas may pag-asang gumaling, lumakas at tumagal. May kilala ako na si Nanay Coring, 81 years old na siya. Mahina na ang tuhod pero tuwing umaga, umuupo siya sa harap ng bintana para panoorin ang mga taong dumadaan. Sabi niya, hanggat may nakikita ako, may silbi pa ako. Napakasimpleng pahayag pero punong-puno ng buhay. So ang epekto ng tamang pag-iisip, kapag positibo ang pananaw, kumikilos ang katawan. Kapag naniniwala kang may magagawa ka pa, gagawin mo. At kapag ginawa mo, may makikita kang pagbabago. Hindi man agad-agad, pero dahan-dahan. Ika-4 na maling paniniwala, sanay na ako sa lumakong salamin. Ayoko na ng bago. Mga seniors, hindi ito pagiging matipid. Ito ay pagiging pabaya. Dahil ang grado ng mata ay nagbabago taon-taon. Kapag mali na ang sukat ng salamin mo, mas pinahihirapan mo ang mata mo. At baka mas lalo pa itong lumabo. Kaya kung kaya mong magpa-check up minsan sa isang taon, gawin mo. Hindi naman kailangan bumili agad ng salamin. Ang mahalaga, malaman mo kung tama pa ba ang sukat ng salamin mo. At sa maraming barangay, may libreng check-up para sa seniors. Gamitin natin ito. Ngayon, baka iniisip mo, lahat ba ng ito kailangan kong gawin? Sagot ko, hindi sabay-sabay. Pero ang mahalaga, magsimula ka. Isa-isa lang, huwag mong sabihing matanda ka na, kaya wala nang silbi. Dahil habang nabubuhay ka, may magagawa ka pa. Balikan natin ang mga natutunan mula part 1 hanggang ngayon. Una, ang liwanag sa bintana tuwing umaga. Libre pero napakalaki ng naitutulong sa mata. Pangalawa, ang sapat na tubig araw-araw para manatiling malinaw ang moisture ng mata. Pangatlo, ang tamang pagkain, gulay, isda at prutas na may bitamina para sa paningin. Pang-apat, ang maayos at madilim na tulog para makapahinga ang mata tuwing gabi. Panglima, ang simpleng eye exercises. Walang bayad, pero malaki ang epekto sa clarity ng paningin. At ngayon ito, ang tamang pananaw. Ang paniniwalang kaya mong kumilos, kaya mong magbago, at kaya mong maalagaan ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging eksperto. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan lang ay disiplina, kaalaman, at malasakit sa sarili. Kung may natutunan ka na sa video series na ito, pwede mong ituro rin sa iba, sa asawa mo, sa kapitbahay mong senior din, sa anak mong nag-aalaga sa iyo. Dahil kapag mas maraming seniors ang may tamang kaalaman, mas maraming buhay ang pwedeng gumaan. Ngayong alam mo na ang mga maling paniniwala na dapat itigil, panahon na para gawin ang huling hakbang. Sa part 6, pagsasamahin natin lahat. Gagawa tayo ng isang simpleng daily routine na pwedeng sundin ng kahit sinong senior. Step by step, walang pressure, pero may malaking tulong para sa kalusugan ng mata mo. Kung gusto mong simulan ang bagong routine na ito bukas ng umaga, abangan mo ang final part ng video. At kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Paniniwala, gawa, pag-asa. Mga seniors, kung nandito ka pa, saludo ako sa iyo. Sa dami ng pwedeng gawin sa isang araw, pinili mong makinig, matuto, at alagaan ang sarili mo. Ibig sabihin lang nito, may pag-asa pa. At ngayon, nasa final part na tayo. Ngayong alam mo na ang lahat ng simpleng paraan para maalagaan ang paningin mo. Gagawin nating isa itong araw-araw na routine. Gusto mo bang luminaw ang tingin? Gusto mo bang hindi na palaging nakasalalay sa salamin o flashlight para makita ang mga gamit mo? Kung oo, ito na ang dapat mong gawin, araw-araw sa bahay nang walang gastusin. Simulan natin sa umaga. Pagkagising mo, huwag agad kunin ang cellphone. Umupo muna sa tabi ng bintana. Hindi kailangan lumabas, basta siguraduhin may natural na liwanag na pumapasok. Habang umiinom ka ng mainit na tubig o kape, tumingin sa labas. Huminga ng malalim, tumingin sa paligid.
Gawin ito sa loob ng 10 minuto, walang cellphone, walang TV. Mata lang at liwanag, ito ang unang hakbang. Ang tawag dito ay morning eye light habit. Araw-araw mo itong gagawin. Lunes hanggang Linggo. Hindi kailangang mainitan. Hindi kailangang direktang tumingin sa araw. Basta ang mata mo ay naaabot ng natural light, gumagana na ang proseso. Pagkatapos nito, uminom ng tubig. Hindi malamig, hindi soft drinks, tubig lang. Isang baso, gawin mo ito bago ka pa kumain. Dahil ang mata ay may likidong parte sa loob na kailangan ng hydration. Kapag kulang sa tubig ang katawan, unang naaapektuhan ang mata. Sumunod, maghanda ng masustansyang agahan. Kung pwede, isama ang itlog, malunggay, kalabasa o kamote. Hindi kailangang mamahaling pagkain. Yung gulay na nasa palengke, mura pero punong-puno ng bitamina para sa mata. Huwag puro instant noodles, huwag puro pritong pagkain. Lahat ng sobra ay nakakasama rin sa paningin. Pagkatapos kumain, bago umupo sa harap ng TV o magbasa ng dyaryo, gawin ang simpleng eye exercises. 3 bagay lang. Una, rolling ng mata. Paikot sa kanan. Paikot sa kaliwa. Gawin ng 5 hanggang 10 beses. Pangalawa, left-right at up-down movement. Dahan-dahang igalaw ang mata pakanan at pakaliwa, pagkatapos pataas at pababa. 5 beses bawat direksyon. Pangatlo, near-far focus. Tumingin sa iyong daliri ng ilang segundo, tapos tingin sa malayong bagay. Gawin ito ng 5 beses, hindi ito aabutin ng 5 minuto. Pero malaki ang epekto kung gagawin mo araw-araw. Sa tanghali kung pwede kang humilata o umupo sa tahimik na lugar, gamitin ang palad mo. Irab ang palad hanggang uminit, tapos ipatong ito sa mga nakapikit mong mata. Ito ang tinatawag na palming, para magpahinga ang mata mo, para mawala ang pagod sa sobrang tingin at ilaw. Bago ka matulog sa gabi, may ilang paalala. Una, iwasan ang cellphone o TV, 1 oras bago matulog. Dahil ang ilaw mula sa screen ay nagpapagod sa mata at hindi ito nakakapagpahinga ng buo. Kahit background noise lang, nakakaistorbo ito. Pangalawa, siguraduhing madilim ang kwarto. Kung hindi mo kaya matulog sa dilim, gumamit ng dim light or lampshade na malambot sa mata. Huwag yung maliwanag na ilaw na parang sa ospital. Pangatlo, iayos ang unan. Dapat nakaangat ang ulo. Huwag nakapatong ang buong mukha sa unan dahil may ilang seniors na nagkakaroon ng pressure sa mata dahil sa posisyon ng tulog. Bago mo ipikit ang mata, tanungin mo ang sarili mo. Nagawa ko ba ang mga hakbang para sa mata ko ngayon? Kung oo ang sagot mo, ibig sabihin, isang hakbang na naman patungo sa mas malinaw na paningin. At kung araw-araw mong gagawin ito, kahit 1 linggo pa lang, pwede mo nang maramdaman ang pagbabago. Baka hindi agad sobrang linaw, pero mararamdaman mo na hindi agad nangangalay ang mata. Hindi agad namumula. Hindi agad lumalabo kahit gabi na. Isipin mo, mga seniors, hindi ito gamot. Hindi ito reseta. Pero ito ay simpleng pag-aalaga. Walang side effect. Walang gastos. Pero may resulta. At kung ginagawa mo na ito, subukan mong i-share sa ibang seniors. Hindi mo kailangang maging doktor para magbahagi ng kaalaman. Lalo na kung naranasan mo na mismo ang ginhawa. Sabihin mo sa kapitbahay mong palaging nagre-reklamo sa paningin. Sabihin mo sa asawa mong ayaw magbukas ng bintana. Sabihin mo sa mga apo mo na laging nakatutok sa cellphone. Minsan ang simpleng kaalaman ay pwedeng magligtas ng paningin ng isang tao. Ngayong nasa dulo na tayo ng seryeng ito, gusto kitang pasalamatan. Dahil hindi lahat ng seniors ay handang matuto. Hindi lahat ay handang tumanggap ng bagong kaalaman. Pero ikaw, nakinig ka, inintindi mo, at ngayon ay handa ka ng kumilos. Tandaan mo, kahit ilang taon ka na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Basta may liwanag ka pang nakikita, may pag-asa pa. At kung dumating man ang araw na kailangan mo na ng salamin o may nararamdaman kang kakaiba sa mata, huwag matakot. Ipacheck mo agad dahil ang mas maagang aksyon ay mas magandang solusyon. Ngayon, bago tayo magpaalam,
Ulitin natin ang iyong daily eye care routine. Umupo sa bintana tuwing umaga. Uminom ng sapat na tubig. Kumain ng gulay at prutas. Gumawa ng eye exercises. Gamitin ang init ng palad. Matulog sa dilim at ayos na posisyon. Iwasan ang screen bago matulog. Magpasalamat sa katawan mo. Kung gagawin mo ito araw-araw, hindi mo lang pinapalinaw ang mata mo. Pinapalinaw mo rin ang direksyon ng buhay mo. At kung may kaibigan ka o mahal sa buhay na kailangan nito, pwede mo rin itong ikwento sa kanila. Mas maganda kung sabay ninyong simulan. Kung nakarating ka hanggang dulo, gusto kong malaman na proud ako sa iyo. Hindi biro ang pagdedesisyong alagaan ang sarili, lalo na kapag senior ka na. I-comment mo naman sa baba ang 3 salitang ito bilang huling hakbang mo. Araw gawin linaw. At kung gusto mo pa ng ganitong mga videos para sa kalusugan ng katawan at isipan, pindutin ang like, i-follow ang channel at pwede mo ring ibahagi sa iba. Hanggang sa susunod na video, mga seniors, ingat kayo. At huwag kalimutang alagaan ang paningin dahil ito ang bintana ng iyong buhay.